Good morning mga kahuntahan, welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Pasensya na, wala tayong masyadong upload dahil wala naman tayong masyadong ganap. Nasa bahay lang tayo. Ngayon lang ulit tayo nakalabas. At ayan, samahan nyo ako, may pupuntahan po tayo. Mag-aabang tayo ng bus. Tapos may pupuntahan tayo, no? Sama ko kayo syempre. This stop is Fairview Avenue and Forest Avenue. This on Road and Putnam Avenue. Next stop, Fresh on Road and Bleecker Street. Transfers available to Q38 and Q54. Okay guys, nandito na tayo. Mag-aabang ulit tayo ng bus papunta doon sa pupuntahan natin. Familiar ba kayo dito sa lugar? Dito tayo sa Corona Avenue. Babalik tayo doon sa ating training school. Kukunin tayo. Alright mga boss, so nandito na tayo sa school. At meron tayong kinuha dito sa ating school. Eto, nakuha na natin yung ating certification. So, didiretso naman tayo ngayon sa agency, no? Para ipasa itong certification na kinuha natin. And hopefully, makakuha agad tayo ng bagong assignment para makapagtrabaho na. Kaya, ayan. Thank you Lord, no? Thank you rin sa school, no, sa naging teacher din natin, si Miss Angie, no, yung mga boss natin dito sa HR. Dahil supposed to be by Friday pa natin makukuha to. Kasi dito hindi naman holiday ang Biyernes Santo. Pero ginawa nila, since na tumawag tayo sa kanila kamakalawa, at sabi nga natin baka po pwede maagang ma-release itong ating certificate. Ayun, na-release na mga kahuntahan. Kaya ayan, mag-aabang tayo ng bus ngayon papunta doon sa agency sa Jamaica Queens. Kaya samahan niyo ulit ako. Okay guys, nandito na tayo sa Rigo Park. Kukunin natin ang E-train papunta sa Jamaica. Medyo malayo-layo lang ka rin, papunta doon sa station ng E-train. Pero okay lang, talagang gano'n. Weather dito, sobrang lamig pa rin. Kaya, ayan, naninigas na namin mukha natin. Buot sa makapal.
Naninigas pa. May malaking nursing school din dito, no? Kaya ang dami nyo makikita naka-scrub suits, mga estudyante. Malayo-layo rin yung lakad natin. Hindi ko pa makita yung bus stop. Magbabasa lang tayo. Di tayo maging E-train. Masyado malayo yung E-train. Kukunin natin yung Q60 na bus papuntang Jamaica. Mga kaunta, nasa bus stop na tayo. Antayin natin yung Q60 bus. Magbabasa lang tayo. Di na tayo magte-train. Ang layo pala ng ano dito, E-train station. Supposed to be, dapat kukunin natin F-train dito sa kanto na to. Ang problema, sa radio station nila may ginagawa. Kaya wait na lang tayo ng bus. Okay guys, nandito na tayo sa Jamaica. No, ang haba ng biyahe natin, like 1 oras. Grabe. Layo. So lalakarin na natin to papunta doon sa ating agency, no, para maipasa natin yung dapat nating ipasa, yung ating certificate. Mali pala, doon pala tayo sa kabila. Ayan, naliligaw na naman tayo. Diyos ko. Ay nako, Kuis Mike. Ayan. Bale. Lapit-lapit na tayo. Okay, balitaan kayo guys. Okay mga boss, so nagaling na tayo sa agency. Naipasa na natin yung ating certificate, no? Papasa nila sa HR. Tapos tawag dito. Tapos ng HR, aantayin natin yung tawag nila for orientation. Tapos ayun na, mag-aantay na tayo ng ating next assignment. And God willing, no, sana po loobin na makakuha agad tayo ng trabaho dahil talagang kailangan na natin. Ayan, para pasa tayo ng building. Mali yata ang aking, hindi, tama, dito pala. Tara, labas na tayo. Bali, pabalik na tayo sa ano niyan, sa Ridgewood, sa apartment. Doon na tayo kakain ng tanghalian natin kahit medyo late na para makamenos. Dahil talagang kailangan nating maghigpit ng sinturon, mga kauntahan. Bali mga kauntahan, bababa na tayo sa subway, kunin natin ang J-train, tapos transfer ng L-train, and ayun, bahay na tayo pagkatapos, or magbabasa pala tayo.
pwede rin tayo maglakad. 2,000 years later. Okay guys, so nandito na tayo sa apartment, no? Tawag dito, kadarating lang natin. Nagsasaing na tayo para meron tayong kainin. Tapos ano pa bang balita? So yun, recap lang ang nangyayari ngayon. Nakuha na natin yung certification natin galing sa training school. Tapos pumunta tayo sa agency, no? Pinasa natin yung certification kasi yun na lang ang kulang natin. Tapos sa atin tayo ng ating orientation bukas. No? Tapos kailangan natin mag-submit ng mga ilang papeles katulad mga bank details kasi direct deposit yung kanilang pasahod. Pero hindi pa po nangangahulugan na meron na tayong trabaho. Kaya maghahantay pa tayo ng tawag ng agency after ng orientation para sa new assignment. Ang pagkakaiba po, no, dito sa ating agency, po pwede mag-offer lang sila sa atin ng ilang araw o ilang oras ng trabaho, no, sa loob ng isang linggo. For example, Lunes, Miyerkules, Biyernes, or MWF, po pwede tayong mabigyan ng agency ng 6 na oras sa trabaho kada araw. Or po pwede ring full time. Depende sa ano eh. Depende sa demand ng mga pasyente, no, na kumukuha ng serbisyo dito sa ating agency. Pero may mga cases din naman na full time, pero sabi nga nila medyo madalang. Kaya ngayong napasok tayo sa agency, hindi natin masisigurado kung ang magiging pasyente natin ay isa lang, 2, 3, no? Depende yan sa demand o doon sa magiging assignment na ibibigay sa atin. Pero nakausap nga natin yung taga-agency kanina. Ang sabi ko sa kanya, as much as possible, ang harap natin is full-time, no? Para dire-diretso po ang trabaho. At the same time, kaya ako pinipili yung full-time live-in na trabaho, no? Bilang caregiver or private nurse. Kasi napakalaki pong kami no, menos talaga. Imagine niyo, menos na sa oras, menos pa sa sa gastos. Kasi hindi ko na kailangan mag-commute araw-araw, hindi ko kailangan gumastos ng pamasahe araw-araw. No, ano pa ba? Yung oras ng ibabiyahe natin, makipagpapahinga na natin yung kung sakaling sa live-in case tayo mapunta. No, yung po mga advantages ng pagka live-in ka doon sa yung pasyente o kasama mo yung pasyente mo 24 oras sa isang araw. Yun nga lang, napakahirap kumuha ng tiyempo para makapag-day off. Pero kilala nyo naman si Quiz Mike or si KMTV, hindi naman talaga tayo nagde-day off ever since. So, alam nyo ng mga kahuntahan natin, ng mga subscribers natin na dati na natin kasama doon sa ating lumang channel. No, talagang kung magtrabaho ako is 24 hours a day, 7 days a week. Kumbaga yung 24 hours na yun, sabihin na natin hindi naman buong 24 oras ay nagtatrabaho tayo. Habang gising lang yung pasyente, kailangan natin siya bigyan ng serbisyo, di ba? Gagayak tayo ng almusal, pinapaliguan natin yung pasyente, sinasamahan sa mga doctor's appointments, sinasamahan natin lumabas, pinag-food shopping natin, tapos ano pa ba, yung mga medical needs niya, no, physical therapy, tayo na rin gumagawa niyan. Pero syempre, hindi naman 24 oras na gising yung pasyente natin. Kaya may oras din tayo makapagpahinga habang nagpapahinga yung pasyente. Hindi katulad, for example, ng ang kukunin nating assignment is live out o 12 hours a day lang. Sa 12 hours na yan po, pwedeng ang hawakan mong pasyente is 4, 3, no, depende sa oras. Tapos may mga pagkakataon din na magkakalayo yung bahay ng mga pasyente. So kailangan mo silang pasyalan doon sa mga bahay nila. For example, ang schedule ko kay patient A is 7 to 10 ng umaga. No? Tapos may schedule tayo para kay patient B ng sabihin na nating alas 11 hanggang alas 3 ng hapon. So putol-putol. Tapos in between, may biyahe ka. No, syempre mamamasahe ka,
konsumo sa pera yon dahil syempre magbabayad ka ng pamasahe mo tapos yung oras mo nauubos sa biyahe. Kaya hindi ka kumikita doon sa mga oras na yon. Yun ang pagkakaiba. Kaya mas prepare po ni Quiz Mike or ni KNTV yung full-time live-in. Kasi malaking katipiran. At the same time, ginhawa po. No? Mas ginhawa. Ano pa ba? Ayun, tawag dito. Share ko lang sa inyo. Isang taon na pala simula nung ma-feature tayo sa TV. No, yung kauna-unahang episode ng para sa mga OFW workers, no, sa Net25, shout out Net25. Na-feature po tayo diyan. So, i-share ko lang po para po tawag dito sa mga hindi pa nakakapanood, no? Ayan, sabay-sabay po natin panoorin yung video. Thanks, Wedge. In celebration of Labor Day, bibigyan pugay natin ang mga makabagong bayani ng ating bansa. Sila nadugot pawis, sinamahan pa ng lungkot at homesickness ang puhunan para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Sila ang ating magigiting na overseas Filipino workers. Para sa ating first episode, kikilalanin natin si Michael, isang caregiver sa New York na pamilya ang pinaghuhugutan ng lakas kada umaga. Panoorin po natin ang kanyang heartwarming na storya. Tayong mga Pilipino, una lagi ang pamilya sa prioridad natin, lalo na sa mga magulang. Pero paano ba maging isang magulang kung malayo ka sa mga anak mo? Kung iisipin, mahirap talaga. Pero sa overseas Filipino worker na si Mike, kayang-kaya. Paano niya ginawa? Panoorin natin sa kwentong OFW. Yun yung time na gusto ko nang sumuko. Pero nanaig pa rin sa akin yung pagiging tatay. Mahirap pero kinakaya para sa pamilya. Yan ang araw-araw na paalala ni Mike sa sarili niya para makabangon sa umaga. Bilang overseas Filipino worker na mahigit isang dekada nang nagpalipat-lipat ng ibang bansa, aminado siyang hindi naging madali ang naging simula at mga pinagdaanan niya. Matagal na ako nagpaplano mag-abroad kasi lumalaki yung mga anak ko. And as a single father, mahihirapan ako sa Pilipinas. Iniisip ko mahihirapan ako paano sila mabibigyan ng magandang kinabukasan. Bali pagdating ko dito sa United States, hindi ka agad makakapagtrabaho pagdating mo dito kahit na sabihin mo kumpleto ka ng papers mo. Kasi kailangan mong hintayin yung mga requirements na nire-require ng mga papasukan mo kumpanya. Tabang hindi pa ako nakapagtrabaho sa ospital, ang dami kong pinasok na trabaho. From janitor, waiter, errand boy or utusan, mga kapitbahay, pintor, assistant sa talyer, hanggang sa pangangalakal ng basura. Ayan, pinasok ko yan. Kasi wala talaga ako maipapadala doon sa mga anak ko noong mga times na yon. Kaya kinalimutan ko yung pride na yan. Kung sa Pilipinas, hindi ko ginagawa. Dito sa States, ginawa ko lahat yan. And hindi ko iniisip kung ano sasabihin sa akin ng kapwa Pilipino ko. Hindi ko iisipin kung ano sasabihin sa akin ng ibang lahi. As long na marangal yung aking trabaho, hindi ako nagnanakaw, wala akong tinatapakan. Yun talagang nagtulak talaga sa akin para magtrabaho ng husto. Dagdag pa sa hirap na nararanasan niya ay ang sakit na malayo sa kanyang pamilya. Ang makita na unti-unting lumalaki ang mga anak niya na wala sa tabi niya. Gayunpaman, nagsumikap siyang maging ulirang ama habang naghahanap buhay sa ibang bansa. Dito mga nakaraang taon, di ba online classes, ganyan. Yung aking pangatlong anak, nasa high school na siya, tinutulungan ako sa module yan kahit madaling araw. Tatawag sa akin yan, patulong naman. Kahit yung anak kong panganay, yung dentista na ngayon, may research ako, patulong naman. Yung kahit padaling araw, yan, wala akong pinipiling oras. Hindi ko po pwede sabihin na anak ko pwede ba bukas na. Kasi kailangan nila kaagad eh. So instead na itulog ko, sige anak, tara, tatawag ako, mag-video call tayo, pagtulungan natin yan. Kasi yun lang talaga magagawa ko para sa kanila kasi layo ko sa kanila eh. Kaya yung pagiging tatay ko, hanggat maaari, gusto kong gampanan. Kahit malayo ako. Ayun. Hindi lang yung financial support sa kanila. Hindi lang yun.
gusto ko, nandun ako para sa kanila, no? Sa mga trials sila, sa mga binoproblema sa school. Gusto ko nandun ako, no? Para sa kanila. Gayon, si Mike ay isa ng magiting na Pinoy caregiver sa New York. Matapos ang 11 years na pangingibang bansa, tuloy-tuloy na niyang nasusuportahan ang pag-aaral ng kanyang mga anak at nakakatulong sa kanyang mga magulang. Ang payo lang na iiwan niya sa mga kapwa niya OFW ay huwag sumuko at laging alalahanin kung ano ang iyong inspirasyon para bumangon kada umaga. Gusto kong ayun, saluduhan yung mga fellow OFW na tuloy lang ang laban, huwag kayong susuko, no? Kahit madalas na tayo mga OFW pagkatapos ng sahod, petsa di peligro ka agad. Diba? Kapapadala sa Pilipinas, laban lang, no? Huwag tayong susuko. Kahit anong problema dumating, kapit lang tayo sa taas, kaya natin to, no? Patunayan natin kaya ng Pilipino. Ang galing! Kakaiba talaga ang sakripisyong ginagawa ng ating mga kababayang OFWs, alang-alang lamang sa kanilang mga pamilya. Kaya sa eleksyon, let's pray for really good leaders para naman hindi na kailangan pumunta ng ibang bansa ang ating mga kada para lamang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Siyempre, ang hangad natin ay maging kumpleto ang kanilang family, di ba? By giving them good employment opportunities right here in our very own country. Maraming salamat, Michael, para sa interview na yan at mabuhay ka, mag-ingat ka dyan sa New York. Magbabalik pa po ang Kada Umaga, dyan lang po kayo. Kada umaga, Sada Umaga. Alright, so guys, ayan, isang malaking karangalan syempre para sa akin at para na rin sa mga fellow OFW na ma-feature, no, sa TV kasi nabibigyan tayo ng credits at masarap syempre sa pakiramdam yun. Ayoko na ba magpaka-plastic? Syempre, proud din ako, no, na na-feature tayo. Kaya maraming salamat sa Net25 at alam ko marami sa ating mga OFW ang talagang malaki ang sakripisyo, no? Hindi lang para sa pamilya nila, kundi para na rin sa Pilipinas, no? Kasi talagang OFW ang pinakamalaking magpadala ng remittances, no? Diyan kumikita ang ating gobyerno sa mga remittances from OFW. Kaya saludo ko sa inyong lahat. Ayan, so kakain na tayo maya-maya at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na vlog. At sana wag po kayong magsawang sumuporta. At gusto ko nga palang kunin yung pagkakataon na to para makiramay, no, sa isa naming kamag-anak, malapit na kamag-anak sa Castro family of Santo Niño, May Kawayan, Bulacan. No, ayan, nakikiramay po kami sa pagpanaw ni Tito Jojo Castro. No, napakabait po na tao niyan. Simula bata ako, no, hanggang sa ako'y magkaisip. Ayan, lagi namin silang kasama. Kamag-anak po namin sila on mother side, no, kay Ermats. At yun nga, malungkot na balita, wala na po si Tito Jojo. Kaya isang mahigpit na yakap sa inyo, Tita Diana, Tita Bia, no, sa inyong lahat. At isang taus-pusong pakikiramay. Mamimiss ka namin, Tito Jojo. Hanggang sa muling pagkikita. Okay mga guys, so tatapusin ko na yung vlog natin ngayon. At magkita-kita tayo sa ating susunod na vlog. Sana patuloy nyong subaybayan at suportahan si Quiz Mike or KMTV. No, kumakaway mula sa NY. God bless and bye-bye.